kung ano yung hilig mo, ay gawin mo. Dahil tulad nga ng sinabi ko sa inyo, wala namang bawal di ba? Hindi rin natin kailangan bigyan ng limitasyon yung sarili natin sa mga bagay na gusto natin. Kung sa tingin mo magiging masaya ka doon, huwag mong pigilan yung sarili mo. Sa wakas, nakabalik ulit tayo sa ating biyahe. At ayun, magandang araw nga pala sa inyong lahat. At ngayong episode nga pala natin ay meron ulit tayong pupuntahan na isang lugar na nung nakaraan ay binisita natin. At tulad nga nung sinabi ko sa inyo nung mga nakarang episode natin, nung tayo ay nasa Aurora, ay babalik ulit tayo sa lugar na yon para bisitahin natin yung lugar na kasunod ng Kasiguran. At ayun nga, sobrang excited ako sa gagawin natin ngayon dahil syempre panibagong lugar na naman yung mabibisita natin. At yung pupuntahan nga pala natin, kung tama ako, ay Dilasag na nasasakupan pa rin ng Aurora dahil nga nung nakaraan ay galing na tayo sa Kasiguran at binisita natin yung mga magagandang dagat doon. Kaya ngayon ay naisipan ko na pumunta naman sa Dilasag para kahit papano ay masilip natin yung parting dulo ng Aurora. You don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. No. I don't wanna waste my time, no. Buti na lang ay maganda ang panahon ngayon dahil ayan, sikat na sikat yung araw ngayon dito sa parting Aurora. At nandito na nga pala tayo ngayon sa Amper Beach. Ayan, sobrang ganda nung dagat dito na madadaanan nyo. Ang Amper Beach nga pala ay isa sa mga binibisita dito ng mga turista at dito sila tumatambay at nagpipicture-picture. Kaya kung kayo ay mapupunta dito o madadaan dito sa may Amper Beach ay maganda rin na huminto kayo dito para ayun, meron kayong remembrance na nanggaling kayo dito sa Amper Beach. Medyo kumukulimlim na naman dito sa dinadaanan natin. Sana lang ay pagbigyan tayo ng magandang panahon ngayon dahil kanina dun sa dinadaanan natin ay sobrang matirik yung araw. Dito ngayon ay may mga nakikita ako na parang ulan dito sa mga ulap. Ayun, sana lang ay mapagbigyan tayo para mas masulit natin yung pagpasyal natin dito sa pupuntahan natin. Stop over muna tayo dahil may nakita ako dito sa dinadaanan natin na magandang view. Tapos, ayun, hello Tay, pwede ba ako makitambay dito? Okay lang po. Tay, ano pangalan mo tatay? Marcos po. Marcos po. Ayun, hello po Nay. Hello po sa inyo. Makikitambay lang po ako. Nahiya po ba kayo? Ayun, pwede natin itong maging kapamilya dito sa, bitukang manok po ba to ng Aurora? Yun po kasi ang tawag dito eh. Muna natin yung bituka. Yung bituka po. Yun po kasi yung tawag dito ng mga nagdadaan po. Ayan po. Hello po sa inyo, Nay. Pwede po ba akong maging kapamilya nyo dito? Para pag nadadaan po ako dito ay meron po akong mahihintuan na kakilala ko. Ayan, tingnan niyo ang babait ng mga tao dito sa Aurora. Ay, nako po, sobrang nga po talaga. Ay, salamat po sa pagpapatuloy sa akin dito. Makikitambay lang po ako. Maraming salamat po. Ayun, Tay, ano ginagawa mo, Tay?
Patoka po ba yan? Ah, ng manok po. Ayun. Mga mais. Dito lang po yung hinarvest tayo. Ah, okay po. Sige po, makikitambay na ako. Ayun, daldal ko eh. Ang ganda dito tayo sa pwesto nyo. Ayun no, tanaw na tanaw nyo dito yung dagat. Ayun no, asul na asul. Imagine mo kung dito ka nakatira sa bahay nila tatay. Pagising mo ng umaga, eto agad yung bubungad sa'yo, di ba? Sobrang gaan nun sa pakiramdam. Tapos ayun, may mga spot dito na pwedeng puntahan. Hindi ko lang alam kung pwede nating babain yan. Pero ang mahalaga ay may kakilala na tayo sa part na to. Ayun, kung sakaling aabutin tayo ng gabi dito sa bahagi ng matatarik na kabundukan ng Aurora, sa tingin ko naman ay papayagan tayo ni tatay na makitulog dito. Tay, pwede ba ako kung sakali makikitulog ako dito? Ah, pwede naman po. May higaan naman po ako dito sa loob ng ano ko, ng sasakyan. Po? Opo. Ah, pwede po mag-tent dito? Ah, opo. Hindi po malakas ang hangin dito tayo pagka, pagkagabi. Hindi naman po. Katamtaman lang po. Tay, maglilibot-libot pa ako dito. Gandang-ganda ako dito sa pwesto nila tatay. And sulitin na natin yung pamamasyal natin dahil nga minsan lang tayo mapupunta dito. At buti na nga lang ay may nakilala tayong mga tiga dito mismo, di ba? Ang sarap ng hangin, ano? Woo! Ang sarap mabuhay. Sa tingin ko dito ay pwede na tayong makisabit ng hammock natin dahil may hammock naman tayo. Tapos sa tingin ko ay hindi naman malamok sa part na to dahil medyo mataas na. Ganda dito. Ito ang masarap pagka solo ka nagtatravel, ano? Wala kang minamadali. Kumbaga ba, pagka gusto mong huminto sa isang lugar, ay pupwede. Tapos ayan, saktong-sakto. Napakaganda dito sa lugar nila tatay. Ayun ay, pwede pong pabili ng Coke mismo. Isa lang po. Si nanay nahihiya talaga. Nay, huwag ka na mahiya. Ano pangalan mo, nanay? Mila po. Ayun, si Nanay Mila. Pwede bang ampunin nyo na lang ako dito, nay? Ayun, pwede nyo ako maging anak na, panganay? Naghanap na ako ng mga ampun sa akin. Ah, naghanap ko ba ng ampon sa inyo? Ayan, kay ate, kung may gusto na umampon, ay ampunin nyo na si ate. Ayan, di ba? Palabiro talaga yung mga nakikilala natin na mga tao kung saan-saan. Nanay, isa nga po akong cook mismo. Ano po, sir? Ano po, sir? Ano ibig sabihin nun, sir? Sir, salitang Ilocano yan, di ba? Ang alam ko lang, sir, yung naimbag nga aldaw ba yun? Yun lang yung alam ko sa Ilocano eh. Tama ba, sir? Oo. Hindi kayo mo tinagan mo. Ayan, hindi ko maintindihan. Pangalan mo, sir? Anong pangalan ko, sir? Jello po ang pangalan ko. Tapos yung sa YouTube ko po ay Yo Mamen. Meron pa dito magandang view, sir? Sa may highway dyan, sa may punta ng Rakinsan. Yung nadaanan ko lang, sir. Pwede bumaba doon? Oh. Sige po. Sa susunod ay tetestingin ko yan. Yun ang masarap, ano? Pagka kung saan ka pupunta, ang dami mong nakikilala, ang dami mong mga nakikita ng mga bagong lugar. Kaya napakasarap mag-travel, tapos inom muna tayo ng Coke. Cause I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I'll take what I can and I'll toss it in the car. Drive away down the highway, I can't stay. Cause I know that all I know, it's time to go. Ayan, sige nga po, isa nga pong order ng apritada, saka isang kanin. Ayan, nararamdaman ko na yung panghihina at ngayon na humanap na tayo ng ating pwesto. Ayan, tingnan nyo naman solo natin tong lugar ngayon dahil nung nakaraang pumunta tayo dito ay parang araw ng palengke nila. Ayan, alam niyo naman tayo na mahilig tayo mag-travel sa tuwing weekdays para yung mga mapupuntahan nating lugar ay walang masyadong tao. Ayan, ito yung ulam natin, fritada. Ay, panigurado naman ay masarap na naman tong kakainin natin. Ate, meron po ba kayong papaitan? May tinda rin kayong papaitan ngayon? Oh, sige, sakto. Magte-take out na lang tayo ng papaitan mamaya. Tapos siguro mag-order na rin tayo ng kanin para pagdating dun sa spot na mabibisita natin, ay hindi na tayo magluluto dahil panigurado pagdating dun,
ay pagod na tayo para makapag-chill-chill tayo ng gusto doon sa mismong spot na pupuntahan natin. Tikman na natin. The best talaga yung mga luto dito. Ay, kumain na tayo. Tapos sabaw na papaitan. Balik na ulit tayo sa ating biyahe. At may energy na ulit tayo dahil kanina ay nakakain na nga tayo. Kaya ngayon ay handa na ulit tayo maglibot-libot dito sa Aurora. At ngayon nga pala ay papunta na tayo sa Dilasag para doon tayo maghahanap ng spot natin na papasyalan ngayong araw. Sana lang ay makakita tayo ng paraisong spot na tabing dagat para maipasyal ko kayo doon at syempre para makapag-relax-relax tayo. At alam niyo naman na yun talaga yung hilig natin dito sa content natin ay puro nature talaga yung mga binibisita natin. Kaya kung kayo ay bago dito sa ating YouTube, kung kayo ay mahilig sa nature, ay panigurado mag-e-enjoy kayo dito sa ginagawa natin sa ating buhay. Kaya yun, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe kay Yo Mamen, ay click nyo naman yung button na subscribe, saka mag-like naman kayo at comment sa tuwing tayo ay nag-upload ng video natin. Malaking tulong yan kay Yo Mamen para dito sa ginagawa natin na pagta-travel at syempre para mas lalo ko pang sipagan itong ginagawa natin. Don't let your fear decide. That's how you break inside. You don't need to worry. Somebody's waiting down the line to pick up the pieces. Hey, you'll be alright. You'll be alright. There will be someone waiting down the line. Sobrang ganda dito men sa Dilasag. Ayun, may nakita akong tulay dito. Sa tingin ko ay pwedeng tingnan muna natin sandali. Dahil ang ganda ng spot men. Para syempre, masulit natin yung paglilibot-libot natin dito. Hanggat may mahihintuan tayo ng mga lugar na pwede nating tingnan yung view, ay yun yung gagawin natin. Tara, samahan niyo muna ako. Ayun, sobrang tirik na tirik yung araw ngayon dito. Ayun yung dagat dito sa Dilasag. Ganda! Sulit na sulit yung pagod natin, ano? Bungad pa lang to. Itong pwesto natin, ganda, sarap sa pakiramdam. Yun lang yung masasabi ko. Tapos parang ilog yung part na to, papunta dyan sa dagat. Pwede tayo pumesto dito kung nakamotor tayo. Ayun no, dito sa may ilalim ng tulay. Pagka kayo ay nakamotor tapos nadaanan nyo yung tulay na to, ay pwede na kayong mag-rock camping dito. At ayun, may mga part dito na mapuno-puno. Kaso nga, yung sasakyan natin na si Storm ay hindi naman makakababa dyan. Kaya ayun, enjoy na lang natin itong magandang view. Sobrang solid talaga min, ano? Yung mga magagandang lugar talaga, kadalasan ay matatagpuan natin sa mga liblib at mga dulo. Hanap na tayo ng spot natin. Sobrang solid ng Dilasag, di ba? Saktong-sakto yung pagbalik natin dito para makapag-explore tayo. Imagine nyo, yung dinadaanan ko ngayon ay nandito lang sa tabi natin yung dagat. Tapos sobrang daming mga raw spot dito na pwede nyo talagang bisitahin. At ayun, titingnan natin kung makakapag-raw spot tayo ngayon or kung makakita naman tayo ng spot na kahit pa paano naman ay may banyo, ay doon tayo pupwesto. Dahil medyo kumukulo na rin yung tiyan natin dahil kanina pa tayong umaga nasa biyahe. Kaya ayun, pagdasal nyo na makakita tayo ng maayos-ayos na spot dito na may CR. May spot akong nakita dito. Ito lang sa dinadaanan natin. Hello, Tay! Magandang araw po. Pwede po ba mag-overnight dito? Lapitan natin. Ayun, si Tatay, may nagbabantay dito. At ayun, magpaalam tayo.
para malaman natin kung magkano ba yung rate dito. Baka mamaya hindi kaya ng budget natin. Hello, Tay. Ano po pangalan niyo, Tay? Sir Danilo. Ayan, si Tatay Danilo. Kayo po yung nagbabantay dito, Tay. Ayan, hello po sa inyo, Tay. Magkano po ang overnight dito, Tay? Bahala na ako. Ayan, ang babayad ng mga tiga dito sa Aurora. No? Bahala na daw tayo sa ibabayad natin. Ito yung pinaka-spot na tutulugan natin ngayon. At ayun, medyo kinakabahan ako kasi mag-isa lang tayo dito. Tay, pwede ba ako samahan dito mamayang gabi? Taga saan ba kayo, Tay? Taga dito lang rin, sir. Ayun pala, malapit lang rin, ano? Saka safe naman dito. Alam ko naman na mababait yung tao dito sa Dilasag na to, Tay, ano? Sakop na ng Dilasag. Ay, sakop na ng Dilasag. O, ayan. Siguro ay dito na lang tayo mag-overnight at maganda naman yung spot ni Tatay na nabisita natin. Hindi naman tayo malakas yung alon ng tubig dito. Ay, ito po pinaka-safety. Pinaka-safety, sir. O, ayun. Dito tayo mag-overnight ngayon. Buti na lang nadaanan natin kanina. Sobrang daming mga nadadaanan natin kanina ng mga spot. Kaso alam niyo naman ako na mahilig ako sa ganito. Medyo raw pa. Ayun, kung mapapansin nyo, ilan-ilan lang yung mga kubo na nandito. Parang pinanatili nila, Tatay, yung pagiging natural nung nung nature dito, no. Saktong-sakto yung sasakyan natin na si Storm dito sa daanan. All goods. Makakapagpahinga na rin tayo sa wakas dito sa Paraiso ng Dilasag. 'Di ba? Halos bungad-bungad lang rin tong napuntahan natin. Ayun, tingnan nyo naman yung kulay ng dagat dito ay sobrang solid talaga. Paano na lang kaya yung mga mas dulo pa dito, no? Baka mas maganda pa dito sa napuntahan natin. Pero syempre, lahat naman yan ay magaganda. Nasa sa atin na lang yun kung paano natin na-appreciate yung mga lugar na napupuntahan natin. Pero ako naman talaga ay lahat na-appreciate ko. Kaya, ayun, tara. I-park na natin si Storm natin. Daldal ko na naman eh. Pinapahaba ko kasi yung vlog natin dahil ang daming nagre-request na tagalan naman daw natin yung video natin dahil nga nung nakaraan ay medyo matagal tayo bago nakapag-upload at ngayon pala nga ulit ako nakagawa ng video natin. Iniisip ko kung dito tayo pupwesto dahil ayan lang yung dagat. Ang ganda! Asul na asul, men! Paraiso! Saka ayan, no? Sobrang kalmado ng dagat dito. Tara nga at babain natin sandali habang nandito muna si Storm. At hahanap na lang tayo mamaya ng spot natin. Inisip ko kung dito tayo pupwesto eh. Pero malalaan mamaya, silipin muna natin yung magandang dagat dito sa napuntahan natin. Ganda ng kulay, asul na asul. Solid. Kaya talagang napakasarap eh, no? Napakasarap mabuhay. Tapos ganito yung ginagawa mo, no? Yung makakita ka ng mga magagandang lugar dito sa Pilipinas. Pilipinas pa lang naman yung pwede nating lakbayin. Pero dito pa nga lang sa bansa natin ay sulit na, di ba? Nasusulit natin ng gusto yung buhay natin. Nakaka-relax. Tapos solo pa natin yung spot. Ayun, no? Ang ganda ng dagat. Kitang-kita nyo dyan sa likod natin, men. Alam mo yung para akong bata na naman ngayon. Iniisip ko kung saan tayo pupwesto eh. Pag naman kasi dito tayo pumwesto sa part na to, bukas ng umaga ay wala tayong silong. Kaya iniisip ko kung dito sa part na to, para kung sakaling tanghaliin nga tayo ng gising, ay okay lang. Diba? Kayo ba? Saan ba tayo pupwesto? Hirap nang walang kausap eh, no? Walang nagsasuggest eh. Kaya kayo na lang dyan. Mag-comment nga kayo kung saan tayo pupwesto. Pero dito kasi ang ganda, oh. Kulay green yung mapagse-setupan natin ni Storm eh. Tapos Paraiso pa talaga yung napuntahan natin. Ang sarap mag-setup dito ng ating RTT na tutulugan. Siyempre pagkagising natin, ito yung bubungad sa atin, yung asul na dagat na yan. Saan nga pa tayo pupwesto? Be free with me. Yeah, let's go. Be free with me.
Set up na tayo ng ating tutulugan para mamaya ay makapag-relax na tayo dito sa spot natin. Siguro yung pinaka-RTT na lang natin yung isa-set up natin ngayon. Itong side awning ay wag na lang muna. Dahil hindi naman natin sigurado kung ilang araw tayong mananatili dito. Saka para kung lilipat nga tayo ng spot ay medyo madali. Saka yung ilalim naman ng RTT natin ay merong parang silungan. Kaya ayun, yung ating RTT na lang ang ating isa-set up. Yeah. Parang excited na tuloy ako mahiga dito sa ating tulugan. Yung pagod ko ngayon ay parang nasa 99% na. Pero syempre kakayanin natin yan. Yeah. Relax. Mamaya ay makakapag-chill-chill na tayo, kaya kailangan nating bilisan. Yan. All goods. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede nating silungan mamayang gabi. Ay, hindi naman ako kalakihan, kaya sa tingin ko ay pwede na yan. Diyan na lang tayo tatambay mamaya at kakain. At tignan natin kung ano yung mga pwede nating gawin dito mamayang gabi. Siyempre nga, mag-chill-chill tayo dito at enjoy natin yung magandang kalikasan na napuntahan natin. At ayun, makalipas ang halos isang buwan, ngayon lang ulit natin siya na-set up. Tapos eto, meron pa siya mga buhangin nung nakaraang galing tayo dito sa Kasiguran. Dahil yung iba ay umipet doon sa may mga singit-singit. Pag kasi nasa bahay tayo, ay hindi ko naman nalilinis itong ating RTT, kaya sa tuwing nagka-camping lang tayo, nun ko lang siya nabubuksan. Siguro ay papagpagin na lang natin at pupunasan para kahit pa paano naman ay luminis itong RTT natin. Saka pang rock and roll lang kasi itong sasakyan natin, saka yung setup natin, kaya ayoko rin na masyadong malinis. Yeah. Tara at samahan niyo ako dito sa taas. Hindi naman pwedeng ako lang, di ba? Kaya samahan niyo ako na iayos yung mga bintana natin. Ayan, para kahit pa paano naman habang sineset-up natin ay meron tayong hangin. Whew, sarap dito. Bukas ng umaga, ito yung view natin pagkagising, men. Sobrang awesome yan. Tara at lagyan na natin ng mga bakal-bakal yung ating bintana. Ayan, di ko alam kung nakikita nyo ako ng ayos dyan eh. Sabi nyo, pahabain yung vlog natin. Kaya, hindi ko masyado ikakato para, ayun nga, subukan natin na gawin to 1 oras. Total, sabi naman ng iba, basta nandito ako at nagsasalita, ay masaya na sila na parang kausap ko kayo ngayon dyan sa mga TV nyo o cellphone nyo habang pinapanood nyo si Yo Mamen. Ito nga pala ginagamit natin na bakal para tumindig yung ating mga bintana. Dati naalala ko, hirap na hirap akong i-set up tong RTT natin eh. Pero ngayon kahit papano naman ay madali na. Talagang sa una mahirap lang talaga eh. Pero pagka nasanay ka, ay nako, mamaniin mo na lang talaga. Ito talaga yung isa sa pinaka gusto kong part sa tuwing tayo ay nagka-camping. Yung parang bumubuo ka ng bahay mo, no? Kasi hindi nga lang siya yung bahay-bahayan na kagaya ng nakasanayan natin dati na gumagamit tayo ng mga kahoy-kahoy dahil hindi naman tayo pang ganon. At talagang inaamin ko naman sa sarili ko na hindi ko kaya yung mga masyadong hardcore na pagka-camping. Dito na lang tayo sa tamang pakit lang. Wala lang, share ko lang. Ayan, isa na lang. Tapos ay all goods na. Pwede na tayong magtambay-tambay sa paligid at tingnan natin kung ano yung mga makikita natin dito sa lugar nila tatay. Solid lang ano, pag may mga nadidiscover tayo mga ganitong lugar, lalo't yung lugar na to ay hindi naman masyadong napupuntahan. Ito yung mga gusto kong bisitahin. Saka syempre para mai-promote na rin natin yung magagandang lugar dito sa Dilasag. Saka pansin ko walang masyadong pumupunta dito na nagbablog. Parang ilan lang yung mga nakita ko.
Dahil nga siguro sa sobrang layo, kaya yung iba ay tinatamad na puntahan to. Pero tayo ay pasaway. Kaya gagawin natin kung ano yung gusto natin, di ba? Ito na yung pinakalas. Tapos, all goods na. Ayun, narinig nyo naman siguro hingal ko, no? Pero saglit lang naman natin to ginagawa. Siguro mga 8 minutes, mga nasa ganyan, or 10 minutes. Upuan saka mesa na lang itong ilalabas natin. Tapos ilaw para mamaya. Dalawa yung ganito natin. Tinitipid ko. Paisa-isa lang yung ginagamit natin para magtagal. Lalo na sa ganitong biyahe tayo. Yung ilang araw tayo mananatili sa isang bayan o probinsya. Kaya kailangan tipirin natin yung mga ilaw natin dahil ito yung mahalaga sa atin. Ito lang maganda sa napwestuhan natin. May damo. Hindi masyadong kumakapit yung buhangin ng dagat sa mga gamit natin. Ayan. Tapos itong ating mesa. Mga simpleng setup ni Mamin, ano. Wala nang kung ano-ano. Pang mabilisan lang talaga eh. Tamad na tamad kasi ako mag-setup ng mga kung ano-ano sa tuwing tayo ay nagbabiyahe. Dahil nga siyempre iniinda ko talaga yung pagod. Kaya ganito lang yung gusto kong setup talaga. Lamesa lang saka upuan ay pwede na. Tingnan nyo naman kung gaano ka galing i-setup tong mesa natin. Diba? Kahit na bata ay kayang-kaya. Konti na lang. Konti na lang. Ayan. Diba? Tapos na. Pwede na tayong tumambay. Dito na lang natin ilalagay itong isa nating ilaw. Yung ilaw naman natin na to ay tumatagal ng halos 10 hours. Kasi ang ginagawa ko kasi dito sa ilaw natin, pagka magpapahinga na ako, ay pinapatay ko na. Magagawin natin. Tara at maglakad-lakad muna tayo dito sa may dagat nang masaktuhan naman natin yung sunset. Parang hindi na tayo umabot. Ayun, tatanggalin ko lang sa ating tripod. Hawakan ko na lang. Saka tayo maglakad-lakad dito sa tabing dagat. Baka mamaya meron tayong maapakan na matulis. Kaya tinignan ko muna. Ay, ayun ang sinasabi ko. Ako ay natisod na. Kalmado nung dagat dito. Kumpara dun sa nadaanan natin kanina. Siguro, ang dahilan kung bakit kalmado, dahil napapagitnaan siya ng mga bundok dyan sa paligid. Kaya yung part na to ay, ayan, ganito. Kalmadong-kalmado yung tubig. Siguro bukas ng umaga, makapaligo tayo dito. Pero ngayon ay, ang kailangan ko muna ay pahinga. Saka, ayun, makapag-relax-relax tayo dito. Ang ganda nung ulap dun, no? Parang may linya yung ulap, kung nakikita nyo dyan. Lahat na lang napapansin ko eh, no? Yung mga simpleng ganyan kasi, ay talagang napapahalagahan ko na. Ganun ata talaga pagka nagkakaedad ka, no? Kahit yung mga pinakamaliit na bagay o detalye ay napapansin mo yung kagandahan. Nakaka-relax yung tunog ng dagat dito sa likuran natin. Tapos, ayan, yung magandang pwesto natin ngayon, puro kulay green yung nakikita ko sa paligid. Malayong malayo sa aking kwarto sa tuwing ako ay nakakulong doon. Nung nakaraan kasi ay ilang linggo rin akong nasa kwarto lang. Tapos ay hinanap na talaga ng katawan ko yung ganitong lugar. Kaya kung mapapansin nyo, kahit na mag-isa tayo, ay talagang pinipilit ko na makapag-nature tayo, makapamasyal. Saka syempre ayoko ngang sayangin yung pagkakataon na kaya pa natin
hanggat may lakas ako ay gagawin ko to. Mag-travel tayo kahit saan. Para, ayun nga, kahit papaano ay marami tayong maisulat na kwento sa buhay natin, di ba? Kasi yung buhay nga natin bilang tao, parang libro yan, di ba? Na tayo, yung sumusulat at gumagawa ng magiging kwento ng buhay natin dito sa mundo. Kaya ito yung ginagawa kong kwento sa libro ko. Puro masasaya, pagta-travel, gumawa ng maraming masasayang alaala hanggat bata ka pa. Para ayun, pagsapit ng panahon na hindi na natin kaya, ay marami tayong mababalikan. Kaya ayun, madalas yung payo ko sa inyo, hanggat kaya nyo pa, mag-travel na kayo. Kasi dating yung panahon na hindi na tayo makakalakad min. Kaya ngayon sinusulit ko na, hanggat kaya ko, pupuntahan ko talaga yung mga lugar na kaya natin. At ayun, inom muna ako, daldal ko na naman. Wala lang. Gusto ko lang i-share yung nararamdaman ko dahil ngayon, tanging kayo nga lang yung kausap ko dyan. Saka noong mga nakaraan kasi ay may mga nakaka-chat ako na subscribers natin na pag daw nagbablog ako ng ganito ay parang kayo na rin yung kausap ko habang nakatingin ako dito sa camera. At gusto ko lang rin magpasalamat talaga sa pagmamahal at suporta nyo kayo umamen. Dahil ayun, sinasamahan nyo ako sa mga ginagawa akong ganito sa buhay ko. Ako naman, kaya ako nagbablog lang rin ay para makagawa ng maraming magandang alaala habang nabubuhay ako dito sa mundo. Dahil nga meron lang tayong isang buhay dito sa mundo na dapat sulitin natin. Hanggat may oras tayo, hanggat may araw tayo, dapat hindi natin palampasin yung mga pagkakataon na yun na magiging masaya tayo. Kaya ayun lang, hanggat may oras tayo, enjoy natin yung buhay natin. Iyon lang yung pinakamahalaga ngayon, yung maging masaya tayo, no? Inom muna tayong tubig, kami na pa ako daldal ng daldal. Silipin natin yung banyo. Dahil itong napuntahan natin na spot ay merong CR. Kaya kung kayo ay medyo, alam niyo na yun, medyo pabebe campers, saktong-sakto tong lugar na to. Kaya nga lang ay maglalaan talaga kayo ng mahaba-habang oras sa pagbabiyahe bago kayo makarating dito. Pero isa lang masasabi ko, sulit na sulit yung naging biyahe natin. At ito yung CR nila. Check natin. Sana lang ay may tubig. Ako naman ay walang arte sa CR. Ayun, may inidoro. Tapos, saan kukuha ng tubig? Hala, walang tubig. Paano yan? Baka iigib. Tingnan natin. Ayun, may poso. Silipin natin. May mga buko akong nakikita dito sa paligid natin. Subukan ko kausapin si tatay bukas. Baka mamaya meron sila panungkit dito. Ay makakainom tayo ng fresh na buko, di ba? Tapos tingnan natin kung gumagana. Sana lang gumagana ka. Hindi gumagana. Paano kaya yung panghuhugas natin no? Yun ang iniisip ko. Medyo kumukulo pa naman yung tiyan ko. Bahala na mamaya, itanong na lang natin kay tatay. At busy lang na muna siya doon sa kanyang ginagawa. Mamaya ay tanong na lang natin kung paano tayo magkakatubig doon sa CR. Tapos dito nga pala sa spot natin ay puro solar lights lang na ganyan yung ginagamit. Kaya ayun, may mga ilaw naman tayo. Ang mahalaga lang ay meron tayong konting ilaw sa paligid mamaya dahil panigurado, pagsapit ng dilim ay sobrang dilim dito. Pagsapit ng dilim, pagsapit ng gabi, di ba? Lutang na ang mamenyo. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love, love. Oras na para kumain ng hapunan.
At iinitin na natin itong ating papaitan na binili natin kanina dun sa palengke ng Kasiguran. Salin na natin. Ooh, sarap! Solid yung ulam natin, ano? Papaitan, di ba? Nakapagpapaitan tayo nang hindi tayo nahirapan magluto. Tapos parang 100 pesos lang to. Tapos meron na siyang kasamang kanin, di ba? Di tayo napagod, di ba? Machichill tayo ng gusto dito at wala tayo mga hihiwain na kung ano-ano. Kasi naman, kung magluluto tayo ng papaitan na tayo lang, ay sobrang haba ng proseso at hindi rin naman tayo masyadong malakas kumain. Kaya bumili na lang ako. May dahilan na naman no? Hindi naman kasi ako talaga sanay magluto ng papaitan. Kaya rin ganon. Init na lang natin at nakabili naman na tayo. Ang mahalaga ay mabusog tayo ngayong gabi. Napaka-solid talaga. Ayan, saktong-sakto sa ating hapunan, ano? May isa pa tong katerno yung papaitan Kaso, pag kasi nasa biyahe tayo ay hindi talaga ako umiinom dahil delikado. Dahil siyempre mas maganda na alerto tayo pagka dayo tayo sa isang lugar. Kaya mas gusto ko na normal talaga si Yomamen pagka tayo ay nagbabiyahe. Di bali sana kung may mga kasama tayong kaibigan, kaso wala. Tulad ngayon, mag-isa lang tayo. Tapos itong campsite na napuntahan natin ay solo lang natin. Kaya ayun, may pusa ditong maingay Ayun, kung naririnig nyo, biglang pumasok sa ilalim ni Storm. Meow ng meow Nagugutom siguro. Yung matitira nating pagkain ay ibibigay natin sa kanya. Baka nagugutom na siya. Tayo nandun siya sa ilalim Pagka hinarap ko yung camera, nagtatago. Ayan Bigyan na lang natin ng pagkain para makakain siya. Baka nagugutom. Pero tayo muna ang kakain syempre. Titira na lang natin siya ng kanin saka ulam. Para ayun, mabahagian natin siya ng pagkain natin. Nautal na talaga ako, nagugutom na rin talaga kasi ako. Sarap. Toothbrush na tayo at maghilamos para ayun, makapagpahinga na rin tayo at nang makabawi tayo ng ating lakas. Ipag-ayabang ko lang sa inyo na nagtututbrush ako bago matulog saka naghihilamos. Pero yung paliligo, siguro ay bukas na lang ng umaga dahil pinaglalaanan ko yung tubig dagat. Ay, toothbrush lang tayo tapos hilamos. Tapos, saka may dahilan kung bakit nga pala hindi tayo maliligo. Dahil pagka naligo tayo kanina, panigurado, bukas ay maliligo ulit tayo. Tapos ay konti lang yung dala nating damit. Kaya kailangan nating tipirin yon dahil nga ilang araw tayo na mag-stay dito at matutulog kung saan-saan. Ayan, simpleng hilamos lang muna. Ang mahalaga naman sa akin yung mukha natin ay malinis natin. Tapos wala naman akong amoy dahil hindi naman ako umaamoy na mabaho. Palaging fresh. Fresh yung amoy, amoy baby. All goods. Gusto niyo na mahaba yung vlog ko, di ba? Kaya tisin niyo yung mga pagmumukha ni Yomamen ngayon dito sa episode natin na to. Akit na tayo para makapagpahinga na rin tayo. At talagang ramdam na ramdam ko na yung antok ko at yung hapo ng katawan. Dahil alam niyo naman, pagka ikaw talaga ay nagta-travel, tapos ikaw yung nagmamaneho, ay mararamdaman mo talaga yung pagkapagod. Kaya ayun, magpapahinga na tayo ngayon para bukas
ay makabawi na tayo ng lakas. At ayun, tingnan natin kung ano yung mga magagawa natin dito bukas. Tingnan natin kung ano yung mga pwedeng puntahan. At ayun, siguro ay maiga muna tayo. At may pagkwentuhan ako sa inyo para kunwari ay kasama ko kayo dito sa loob ng tent natin. Ang hilig ko sa kunwari, wala lang. Naisip ko lang, parang mahilig sa kunwari si Mamen eh. At ngayon nga pala ay hindi tayo nag-iisa sa ating tent. Dahil kasama natin si Chinchan. Ay, yung mga kabatch ko dyan, mga 90s. Ay, kung nanonood kayo ng Chinchan dati, si Elepante. At ayun, si Chinchan ang kasama natin. Tapos, ito ang isa pang katabi natin sa pagtulog para kahit na mag-isa tayo ay hindi natin ramdam, di ba? Kasi tingnan nyo, parang may kayakap dito. Ayan, yung mga nanood din dyan ng How to Train Your Dragon, tama ba? Basta ayun, ito si Tooth Fairy. Siguro ang papangalan natin dito ay si Kuku. Pangalan natin sa kanya ay si Kuku, ano? At ayun, siguro ay magpapahinga na tayo para bukas ay tignan natin kung ano yung mga magagawa dito. Sobrang daldal ko na naman eh, no? Tayo na nga. Good night na sa inyo. Papahinga na ako talaga. Promise. Dreaming of you. Dreaming of you. Dreaming of you. Good morning. Ang sarap ng naging tulog natin. Nakabawi na tayo ng lakas dahil ilang oras tayong nakatulog na tuloy-tuloy. Tapos sobrang lamig pa dito sa spot natin. Daig pa natin yung naka-aircon. Kaya napilitan akong gamitin itong ating mahiwagang kumot na bulaklakin. Tapos ito yung papakita ko sa inyo. Yung isa sa pinakamaganda sa tuwing gigising ka. At ito na nga. Ayan, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo kahapon na pagkagising mo ng umaga, ito yung makikita mo. Ayan yung tanawin na bubungad sa'yo. Hanggang sa pakiramdam. Lahat talaga ng pagod mo ay mapapawi. Ano? Sarap lang rin talaga na nakarating tayo dito. Ayun si Tatay Danilo, nagwawalis dahil siya pala yung namamahala dito sa lugar na to. Tapos yung may-ari nung spot na to ay parang tiga Maria Aurora daw, base sa pagkakakwento ni Tatay. Kaya ayun, si Tatay ang makakasama niyo dito pagka kayo ay bumisita. Sobrang bait niya ni Tatay. Kagabi ay binantayan niya tayo dito sa spot. Chine-check niya tayo kung okay lang ba tayo. Kaya ayun, nakakatuwa lang dahil may bago na naman tayong kapamilya na nakilala dito sa Dilasag na binisita natin. Tiklopin na natin yung ating bulaklakin na kumot para maya-maya ay tumulala muna tayo dito sa taas ni Storm. Alam niyo kasi pagka nasa spot talaga tayo na ganito at nasa nature, binibigyan ko talaga ng oras yung sarili ko na damhin yung kalikasan. Saka syempre nga ay oras ko nga yun sa sarili ko para makapag-refresh ako ng isip ko, makapag-restart ako.
At kung ano man yung mga negatibong nasa isip ko, ay ma-flash ko siya. Mawala siya dito. Kaya pagka talaga ganitong bagong gising ako at nasa ganitong lugar tayo, ay ayun, minsan tulala lang ako sa ganitong lugar habang nandito sa RTT natin. At ayun, tambay-tambay muna tayo. Tapos mamaya ay gumawa tayo ng tea na iinumin natin para mainitan yung sikmura natin. Ito yung mga kasama natin, ano? Ito si Shinchan, di ba? Hindi natin nararamdaman na mag-isa tayo ngayon sa biyahe natin dahil may mga kasama tayo, mga stop toy. Natuwa lang eh, no? Ang tanda-tanda ako na, pero meron pa rin tayong mga ganyan. Alam nyo, wala namang kasi sa edad dyan eh. Kung ano yung hilig mo, ay gawin mo. Dahil tulad nga ng sinabi ko sa inyo, wala namang bawal eh, di ba? Hindi rin natin kailangan bigyan ng limitasyon yung sarili natin sa mga bagay na gusto natin. Kung sa tingin mo magiging masaya ka doon, huwag mo pigilan yung sarili mo. Kahit na ano pa man yan, ay all goods lang ngayon. So, bumili ka pa ng laruan eh. Ay, meron nga pala tayong laruan. Meron tayong Demon Slayer na laruan. Kasi hindi ko naidala. Dahil nung nakaraan, nagdinis ako ng sasakyan natin. Nakalimutan ko bit-bit. Siguro sa susunod na lang, baba na tayo. Dahan-dahan. Baka tayo malaglag. Ito kasi yung hagdan natin. Sa tuwing bumababa tayo, kailangan lang rin na mag-ingat tayo. Dahil baka mamaya ay madulas ako. Pagtawanan nyo pa ako umagang-umaga. Alam niyo naman ako na dulasin talaga. Tay, good morning! Ay si Tatay Danilo, ang ating kapamilya dito sa Dilasag. Ang lawak, Tatay, ng winawalisan mo. Ano? Kamusta, Tay? Ay si Tatay Danilo, yung bago nating kapamilya dito. At kagabi ay binantayan tayo ni Tatay Danilo dito. At di tayo pinabayaan. Ang sarap lang pag napupunta ako sa ganitong lugar, Tay. Kadalasan yung mga tao na nakakasalamuha ko ay sobrang babait talaga. Ilang taon ka nga pala, Tay? 60 na. Tingnan mo, 60 na si Tatay pero ang lakas pa rin. Diba? Maraming salamat, Tay, ha. Nilagyan pa tayo ni Tatay kagabi ng katol dun sa spot natin. Grabe mag-alaga yung mga tao dito sa Dilasag. Tay, ano ulit pangalan ng campsite na to? Calawer, sir. Bali, pagka pupunta nga pala kayo dito, i-search nyo lang yung Calawer Beach Resort, parang ganun o campsite. Tapos, eto na, yung makikita nyo. Saka mapapansin nyo naman, tabing kalsada lang to. May ilang kubo dito. Kaya madali nyo rin matutunton yung spot na napuntahan natin. Tapos si Tatay makakabanding nyo dito. Solid. Sobrang bait ni Tatay. Maraming salamat, Tatay. Kape tayo mamaya, Tay. Meron akong papatikim sa'yo na kape. Ah, tubig na mainit. O, sige, Tay. Ako na bahala sa kape. Ayan, di tayo kapainit ng tubig dahil bibigyan daw tayo ni Tatay. Ito yung iinumin natin ngayong umaga. Itong matcha na paborito ko. Tapos dapat papatikim ko kay Tatay ito eh. Itong kape, Tay. Sa susunod, mamaya, pagka nagkape ka, tapos marami pa tayong kape dito, Tatay, pagka gusto mo. Ayun pa, ito pala. Marami tayong kape na stock dito eh. Bigyan natin si Tatay. Dahil ako naman, Tay, hindi ako pwede magkape. Nag-a-acid kasi ako sa tuwing nagkakape tayo. Kaya, ayun, bigyan na lang natin to kay Tatay. Ito, Tay. Kagabi nga pala, dinalan tayo ng mainit na tubig ni Tatay. Kaso pagka naman ganong oras kasi, Tay, hindi ako nagkakape, saka nag-a-acid po ako pagka kape talaga. Minsan, pagka nasa mood yung katawan ko, pwede po ako yung black lang. Opo. Ayan, dinalan tayo ng mainit na tubig ni Tatay, saka ng baso. Tapos dito kami tatambay ni Tatay sa may kubo. Ayan. Sakto, di ba? Nihiyub ka ng mainit na kape or tea, tapos nasa ganitong lugar ka. Sobrang sarap nun sa pakiramdam, no, Tay? Kasi Tatay, parang bata pa rin talaga, eh. Kasi nandito siya sa magandang lugar, eh.
meron tayong biglaang alis ngayon dahil si Tatay Danilo ay pupunta daw dun sa palengke. Tapos tayo ay makikisabay na rin para bumili ng uulamin natin ngayong araw. Tapos napagkwentahan namin kanina na si Tatay daw ang magluluto dahil yung mga isda dito ay siya yung nakakaalam kung anong klase ba yung luto na pwedeng gawin doon. Kaya ayun, di ba? Saktong-sakto. At makakain tayo ng masarap na luto ni Tatay Danilo. Di ko alam kung saan dito lumulusot si Tatay. Siguro ito yung part na yon, ang mahiwagang lagusan. Sakto, ano? Dito tayo tumago sa kabila. Ayun, merong mga ibang pumasyal din dito sa spot na nabisita natin. Ang sarap lang dito, no? Walang masyadong mga cottage, kagaya ng mga pinupuntahan natin. Parang raw talaga yung lugar na napuntahan natin ngayon. Hello po, magandang umaga po. Kayo po yung asawa ni Tatay Danilo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano pangalan niyo, Nay? Lani po. Ay, si Nanay Lani. Ayan, bago natin kapamilya dito sa lugar nila. Hello po sa inyo. Mga tigasan po kayo? Dito lang rin po kayo. Ay, ang sarap naman po dito sa lugar nyo. Nakaka-relax talaga. Ayan, konting biyahe lang ay nandito na kayo. Hello po. Kayo rin po, tiga dito lang rin po kayo? Magkapamilya po. Ayan, magandang araw po sa inyo. Angkas na lang ako, Tay. Ayun, ako daw mag-drive, sabi ni Tatay. Pero ngayon, angkas muna ako kay Tatay. Ayan. Let's go! Ayan si Tatay Danilo ang magdadrive sa atin ngayon, di ba? Kaya ang sarap na nagkaroon tayo ng kapamilya dito sa pinuntahan nating lugar dito sa Dilasag. At ayun, nahanap kami ng murang isda ni Tatay dahil siya yung nakakaalam ng mga murang bilihin ng mga seafoods dito. Dami pa talagang mga magagandang lugar dito sa Dilasag, ano, Tatay? Medyo dulo lang talaga siya, pero para sa akin, nandito yung mga isa sa pinakamagagandang lugar dito sa Aurora, ano? Dulong parte ng Aurora itong napuntahan natin. Ayan, tingnan nyo naman yung mga dinadaanan natin, no? Ang daming mga rose pot dito. Oh, ang ganda dito, Tay. Ang ganda ng mga dagat dito. Solid, oh. Sa tingin ko, ayun yung parang hills, ano, Tatay? Yung part na yun. Yung bundok na yun. Yung bundok na yun, yung parang hill. Sana ay mabisita natin, ano? Habang nandito pa naman tayo sa Dilasag, ay pwede nating sadyain yan para mabisita natin. Hello po, magandang araw! Nakatuwa yung mga tao dito, palabati rin sila. Ay, no? Ang daming mga nagbebenta ng isda dito, no, Tay? Siguro dito yung bagsakan talaga, ano? Oo. Bali yung anak nyo, Tay, tiga dito rin. Oo. Okay, Tay. Mas makakamura pala tayo dito pag dito tayo bibili. Kasi dito mismo yung bagsakan ng mga isda, no, Tay? Ay, lakad na tayo. Dito daw ay maraming kulambutan na tinda. Nakakilala naman to ni Tatay, ano? Hello po, magandang araw po sa inyo. Tay, ano ba yung kulambutan? Parang pusit din yon. Parang po si Parang pusit. Yun lang yung tawag dito. Ayun, ang lalaki. Solid, ah. Imagine mo, 230 pesos lang yung pagkakabili natin dito sa kulambutan na to. Ano rin to, puset. Yun lang yung tawag dito sa lugar nila. Tingnan nyo, sobrang mura, di ba? Ito yung kakainin natin mamaya. At si Tatay daw ang magluluto dito. Pag-isipan pa ni Tatay kung adobo o ginataan ba tayong gagawin mo? Bahala na daw mamaya. Sarap din po yung calamaris. Calamaris din, okay. Oh, dahil pa lang pwedeng lutuin dito, no? The sky is falling down. Even if the sky is falling down. The sky is falling down. Ganyan po pala siya, papakuluan muna, no? Sa suka po. Sa suka po. Ayun, nandito na nga pala ulit tayo sa spot natin.
At si nanay at si tatay natin dito ay nagsisimula ng lutuin itong ating uulamin. Parang pusit lang rin po yung itsura niya, no? Yan. Buti na lang ay matalim tong ating kutsilyong dala. Hindi ako naiiyak. Sawang-sawa na ako sa pag-iyak, sa totoo lang eh. Tinatawanan tuloy ako nila tatay sa nanay dito. Nagkaroon tayo ng instant na na nanay at tatay dito sa pinuntahan natin. At yun yung nakakatuwa. Alam niyo naman na yun talaga yung madalas na ginagawa natin sa mga lugar na nabibisita natin. Ang magkaroon tayo ng mga kapamilya doon para nga sa susunod kung makakabalik tayo dito ay meron tayong mga babalikan na mga tao na napalapit na sa atin. Ambo, tara lang dito. Meron palang dahilan kung bakit Ambo ang tawag dito sa bata na to. Kahit yung nanganay ko. O tara dito. Hero Mark Juban. Ah, Saban, ipinanganak. opo. Ah, Ba't naman ang... eto nga pala si Ambo, kaya Ambo ang tinatawag dito ay sa ambulansya sa pinanganak. Ano? Dahil po siguro sa sobrang layo ng ospital dito. Ano ate? Suhi po kasi. Ah, suhi. Pero at least ay okay na, malusog, di ba? Malusog si Ambo. Magkakamay kami ni tatay ngayon. At masarap kumain pagka ikaw ay nakakamay talaga. Mas lasang-lasa mo yung mga ulam at kanin na sinusubo mo, ano? Ito yung adobo sa gata. Ayan, titikman natin. Tapos, kukuha rin tayo ng prito. Ayan, tikman na natin para makita nyo. At ako ay sobrang takam na dito sa kakainin natin. Ang sarap pala. Inom muna tayo ng fresh na buko na bigay ni Tatay Danilo. Kaya napahaba yung kwentuhan namin kanina dahil talagang sobrang nakaka-relax dito sa spot na nabisita natin. At ayun, tikman na natin yung buko na pinitas ni Tatay dito sa lupain nila. Sarap! Iba talaga pag bagong pitas yung buko no? Kumpara yung mga buko na nadadaanan natin sa mga kalsada na alam nating may halo ng asukal. Pagka fresh kasi at puro, ay may kakaiba talaga sa lasa niya. Ah, sarap. Tapos nasa ganitong lugar ka pa. Mas nakaka-relax, ano? Mas sumasarap yung paghigop natin ng buko. Dito tayo umupo para nakatingin tayo sa dagat. Oh! Ayan, sumakto. Hindi ko alam kung nakikita nyo ako dyan. Kung against the light ba? Parang silhouette na lang ata yung nakikita dito sa camera natin. Buti na lang talaga kalmado yung alon ng tubig sa part na to. Doon sa may part na medyo open, sobrang lakas daw ng alon doon, tapos medyo pa-ilalim. Kaya walang masyadong naliligo. Pero dito sa parte na to na napuntahan natin, kung mapapansin nyo naman ay sobrang kalmado ng dagat. Kaya kahit bata ay makakaligo dito, na alam nating safe, di ba? Saka tayo ay alam rin natin na safe tayo makapaligo dito. Dahil alam nyo naman na hindi talaga ako ganun kagaling lumangoy. Kaya enjoy natin to mamaya. Pero sa ngayon ay magtambay-tambay na lang muna tayo. Tara, let's at maligo na tayo. Dahil hindi pa rin nga tayo nakakaligo simula kahapon. Titikman na natin yung dagat dito sa napuntahan natin. Titikman talaga, no? Hindi pa pwedeng paliliguan lang. Hindi saka matitikman naman talaga kasi natin to. Kaya nasabi ko yun. Gusto ko lang ibahagi sa inyo. Woo!
Sakto yung tubig. Hindi ka masyadong malamig at hindi masyadong mainit. Nakaka-relax. Ang sarap maligo. Teka, at lulublob muna tayo. Ang gaan sa pakiramdam. Kung alam ko lang. Nagagaan ang pakiramdam natin oras na maligo. Ginawa ko na kahapon pa. Pero all goods lang naman. Ayan, tingnan niyo yung sobrang gandang dagat dito sa napuntahan natin. Asul na asul. Kaya ayun, kung mapupunta kayo dito ay bisitahin nyo rin. Panigurado ay mag-e-enjoy kayo dito. Tingnan nyo, ang layo ko na dito sa pinakapangpang ba tawag dyan. Pero ayan, saktuhan lang yung lalim niya hanggang dito sa leeg ko. Pero hindi na tayo pupunta sa may parting dulo na yon dahil baka mamaya ay hindi ko na-arok. Kaya dito na lang tayo. Hindi masyadong malansa yung tubig dito. Yung ibang sing dagat na napupuntahan natin ay may kakaibang amoy yung tubig. Pero dito ay wala siyang ganon. Tapos hindi rin siya masyadong maalat. Kaya ayun, solid na solid talaga no. Tingnan nyo naman yung tubig dito sa likod natin. Talagang solid na solid ano. Ang sarap maglublob. Habang ikaw ay nandito sa ilalim ng araw. Sobrang sarap lang sa pakiramdam ano, na kung ano-ano na yung napupuntahan natin. At sana ay nag-enjoy kayo sa mga ginagawa ko sa buhay ko, sa pagta-travel natin. At sisikapin ko nga na maipasyal ko kayo sa magagandang lugar. Day and not tomorrow.